So, good morning, everyone. I am your reporter for today's. My topic is all about social reaction theory. Social reaction theory, commonly called labeling theory. The two terms are used interchangeable here. Explains how criminal carries from based on destructive social interactions and encounters. Ang teorya ng reaksyong panlipunan na kilala rin bilang isang teorya ng paglalagay ng label ay nagsasabi na ang mga tao ay nagiging kriminal dahil sa paraan ng pakikitungo sa kanila ng lipunan. Sa madaling salita, kung ang isang tao ay palaging tinatawag na kriminal o masama, mas malamang na siya ay nagiging kriminal. Ang teorya ng reaksyong panlipunan ay nagbibigay din sa kahalagahan ng pakikipag-ugnayan sa lipunan sa pagbuo ng kriminalidad. Ito ay nagpapahiwatig na ang lipunan ay may mahalagang papel sa paglikha ng mga kriminal. Its roots are found in the symbolic interactions theory and the sociologists Charles Horton Colley and George Herbert Mead, and later, Herbert Blomer's symbolic interaction theory holds that people communicate via symbols, gestures, signs, words, or image that stands for or represents something else. Sa madaling salita, ang teoryang ito ay nagpapaliwanag na ang ating pakikipag-ugnayan sa isa't isa ay hindi lang nakabatay sa mga konkretong bagay, kundi pati na rin sa mga simbolong may kahulugan sa ating kultura. Halimbawa, ang isang ngiti ay isang simbolo ng kumakatawan sa kaligayahan o pagsang-ayon at naiintindihan natin ito dahil sa ating karaniwang kultura. Kaya, ang teoryang ng reaksyong panlipunan ay nagmumula sa teorya ng simbolikong pakikipag-ugnayan dahil parehong nagbibigay diin sa kahalagahan ng mga simbolo sa pagbuo ng ating mga pananaw at kilos. So, there are 6 labeling process. The first one is the initial criminal act. People commit crimes for a number of reasons. Ang initial criminal act ay tumutukoy sa unang pagkakataong nagkasala ang isang tao. Ito ay ang simula ng kanilang criminal career, kahit na hindi pa nila itinuturing na kriminal ng lipunan. Halimbawa, isang teenager na nagnakaw ng isang maliit na bagay mula sa tindahan. Ito ang kanyang initial criminal act. Maaaring ginawa niya ito dahil sa kahirapan, pangangailangan, o dahil sa impluwensya ng kanyang mga kaibigan. Ngunit, dahil sa kanyang krimen, maaari siya ay malabel bilang magnanakaw ng kanyang mga magulang, guro o komunidad. Pangalawa ay ang detention by justice system arrest is influenced by racial, economic, and power relation. Ang ibig sabihin ng detention by the justice system arrest is influenced by racial, economic, and power relation ay ang proseso ng pag-aresto ng isang tao ay hindi palaging patas at makatarungan. Ang mga tao ay iba't ibang lahi, antas ng kabuhayan at kapangyarihan ay maaaring magkaroon ng magkaibang karanasan sa sistema ng hustisya. Halimbawa, ang mga tao ay may maitim na balat ay mas malamang na maaresto kaysa sa mga taong may maputi na balat. Kahit na pareho silang nagkasala ng parehong krimen, ito ay dahil sa mga prejudice na at stereotypes na umiiral sa lipunan. Ang mga taong nahihirapan ay mas malamang na maaaresto kaysa sa mga taong mayaman dahil mas madali silang matarget ng pulisya at mas mahirap pa sa kanila na magkaroon ng legal na reputansyon. Number 3 is decision to label some or labeled official criminals by police and court authorities. Ang official criminals ay mga taong opisyal na itinuturing na kriminal ng mga otoridad tulad ng pulisya at korte. Nangangahulugang ito na sila ay naaaresto, nahatulan at naitala sa mga opisyal na record ng krimen. Halimbawa, isang tao na nahuli sa pagnanakaw at nahatulan ng korte. Ang tao ay ituturing na official criminal dahil mayroon siyang official na record ng krimen. Ang pagiging official criminal ay may malaking epekto sa isang tao. Maaring mahirap para sa kanila na makahanap ng trabaho, makakuha ng pabahay o makapasok sa paaralan. Maaari rin silang ma-stigmatize ng lipunan at mawalan ng tiwala sa sarili. Number 4, creation of a new identity. Those labeled are known as
troublemakers, criminals, etc., and shunned by conventional society. Ang ibig sabihin ng creation of a new identity, those labeled are known as troublemakers, criminals, ay kapag ang isang tao ay na-label bilang kriminal o troublemaker, maaaring magsimula siyang makaramdam ng paghiwalay mula sa lipunan. Dahil sa pagtatanggi ng lipunan, maaaring magsimula siyang maghanap ng bagong pagkakakilanlan sa loob ng isang grupo ng mga tao katulad niya na nagbabahagi rin ng parehong label. Halimbawa, isang teenager na na-label bilang troublemaker sa paaralan ay maaaring magsimula na makipag-ugnay sa ibang mga teenager na nakikita rin bilang troublemakers. Maaaring magsimula silang magkasama sa mga illegal na gawain tulad ng pagnanakaw o pag-inom ng alak. So next, acceptance of labels. Labeled people begin to see themselves as outsiders. So it's very common. It's self-explanatory. So next is deviance, amplification. Stigmatized offenders are now locked into criminal careers. Deviance, application, stigmatized offenders are now locked into criminal careers ay tumutukoy sa isang proseso kung saan ang mga taong na-label bilang kriminal ay nagsisimulang makita ang kanilang sarili bilang mga kriminal at magpapatuloy sa paggawa ng krimen. Ang pagiging stigmatized offender ay nagdudulot ng paghihiwalay mula sa lipunan at ang pagtanggi ng lipunan ay maaaring magpalala sa kanilang mga problema. Halimbawa, isang tao ay nahatulan ng pagnanakaw ay maaaring magsimula na maniwala na siya ay isang magnanakaw at hindi na magbabago. Maaaring magsimula siyang mawalan ng pag-asa at tumigil sa sisikap na magbago. Dahil sa pagtanggi ng lipunan, maaaring siya ay bumalik sa pagnanakaw upang kumita ng pera o upang makuha ang pagtanggap ng ibang mga kriminal. Crime and labeling theory. Labeling theorists use an interactionist definition of crime. In a defining statement, sociologist Kai Erikson argues deviance is not a proper inherent in certain forms of behavior. It is a property conferred upon those forms by the audience which directly or indirectly witnesses them. Ang ibig sabihin ng deviance is not a proper inherent in certain forms of behavior. It is a property confirmed upon those forms by the audience which directly or indirectly witnesses them. Ay ang krimen ng hindi likas na masama, kundi ito ay nakasalalay sa kung paano ito nakikita ng lipunan o ng mga taong nakasaksi nito. Sa madaling salita, ang isang kilos ay hindi magiging krimen kung walang taong nagsasabing ito ay krimen. Ang pag-uugali ay nagiging krimen dahil sa reaksyon ng lipunan dito. Halimbawa, ang pag-inom ng alak ay hindi likas na masama. Ngunit, kung ang isang tao ay nahuli sa pag-inom ng alak sa publiko, maaari siyang maaresto at makurusahan. Ito ay dahil sa lipunan ay may batas na nagbabawal sa pag-inom ng alak sa publiko. Differential enforcement. An important principle of social reaction theory is that the law is differentially applied, benefiting those who hold economic and social power and penalizing the powerless. The probability of being brought under the control of legal authority is the function of a person's race, wealth, gender, and social standing. Ang mga taong mayaman, may kapangyarihan at may mataas na katayuan sa lipunan ay mas malamang na makakaligtas sa mga kaparusahan ng batas. Samantala, ang mga mahihirap, walang kapangyarihan at may mahabang katayuan sa lipunan ay mas malamang na mapaparusahan. Sa madaling salita, ang batas ay isang instrumento ng kapangyarihan na ginagamit upang mapanatili ang katayuan. Ito ay nagtataguyod ng mga interes ng mga may kapangyarihan at nagpaparusa sa mga walang kapangyarihan. Halimbawa, ang mga taong mayaman ay mas malamang na makakaligtas sa mga parusa sa buwis, samantala ang mga mahihirap ay mas malamang na mapaparusahan ng mas mabigat.
becoming labeled. Social reaction theory is not especially concerned with why people